Trending ngayon ang paggamit ng epoxy resin sa iba't ibang bagay. Magpunta ka man sa internet, sa TikTok, sa Facebook, sa Instagram. Nako, ang daming mga reels at stories tungkol dito. May mga Facebook group na nga po rito na talaga man nagkalat at sila nga ay gumagamit nitong material na ito, itong ingredient na ito para sa kanilang mga negosyo at kung saan-saan pa. Aba, sa community, sa yung mga Facebook group na ito, aba doon sila nagpapalitan ng mga tips at bagong ideas at maraming araw na hihikayat na gumawa rin ng ganitong klase ng mga obra. Pati nga ang Department of Trade and Industry o DTI sa Kalinga ay nagbigay ng training last year tungkol sa bagong teknolohiyang ito. Dinaluhan ito ng local handicraft and furniture producers sa probinsya at sa mga karatig ng mga rehiyon. Kaya naman ipaliliwanag ng bisita natin ngayong umaga kung ano nga ba itong bagong teknolohiyang ito na ginagamit sa construction at pagdidisenyo ng mga kagamitan. Let's all welcome Engineer Nicky Brian Burgos. Kakaibang kanyang pangalan. Kakaiba rin ang kanyang obra. Good morning, sir. Good morning, Pati naman po tayo sa ating mga kababayan. Good morning po sa ating lahat. Paano po namin kayo tatawagan? Ano pong inyong nickname? Brian na lang, sir. Brian na lang po. Okay po. Ihanda ko ng aking guantes kasi balita ko meron tayong kailangan at meron tayong protective na gear. Para sa kalaman po na ating mga manonood, ano po ba itong epoxy resin? Ito ay dalawang component na kapag pinagsama, ay nagkakaroon ng thermoset form, then nagka-plasticize po siya, tumitigas. Nagpa-plasticize, nagsusolidify, tumitigas siya. Okay. At saan po ba gawa itong resin? Plant-based and petroleum-based po siya. Wow! Petroleum-based at saka? Plant-based. May mga gumagamit na rin ng plant-based. Yung nakikita natin yung enzyme na nanggagaling sa plant, sa mga halaman. Ano po ba itsura ng resin kapag ito'y binili? At saan po ba ito nabibili? Ganito po yung mga itsura ng resin product natin, materials kapag bibilhin. Ito, ganito po. Ito yung part B and this is the part A. Okay, pag sinabi natin part A, part B, ano pong ibig sabihin nun, sir? Ang part A po natin, ito yung resin. And part B, ito po yung catalyst. Ito po yung part A, sabi niyo po. Part A is resin, then part B yung catalyst. Catalyst meaning, ang ibig sabihin po ng catalyst? Ito po yung pinaka-hardener niya. Okay. Ito yung magpapatigas, magpapasolidify. Yes, tama po. Okay, kasi kami yung kung resin lang po ito, mga kababayan, hindi naman siya talaga magsiset agad. Kailangan meron agent para magset siya. Okay, ano po bang mga produkto pwedeng paggamitan ng ating epoxy resin? Unang-una, pwede siyang gamitin sa flooring. Opo. Sa mga countertop, ganyan. Tapos meron ding ibang type ng resin na ginagamit sa paggawa ng flower preservation, mga keychain, mga... yan ang nakikita natin sa mga kasali, mga souvenirs sa mga... Souvenirs po. Okay. At ano po ba advantage ng resin kumpara po sa mga traditional na materials na ating ginagamit para mapreserba ito? Kasi po iba, di ba, parang in-sprayan lang nila, merong varnish type para mapreserba. Ito po, ano po bang diferensya po? Ito po kasi, pagka nasil na siya ng resin, wala nang papasok na kahit anong hangin. So, ibig sabihin, kung basta dry lang po siya. Dry lang siya. Kaya kailangan natin ng pan-dry na silica sa mga flowers, silica gel, then bago ilagay sa preserve sa resin. Okay. Pwede nyo bang ipakita sa amin kung paano ba ginagamit ito? Halimbawa mga kababayan, gusto natin mag-preserve ng mga bulaklak. O yan, ang mga bulaklak natin, yung mga sa mga wedding ngayon, di ba? Gusto natin na preserve yung mga bouquet ng mga bulaklak doon. Ano po bang pwede natin na gawin? Kapag halimbawa sariwa pa yung flower, so may mga moisture content pa siya, ilagay lang natin siya dito sa may silica gel. Okay, then kapag na-dry na siya, kasi po, itong silica gel ay tumutulong na mag-dry yes, po. magpatuyo dun sa halaman. Okay. Then kapag okay na siya, kailangan natin ng silicone mold para ma-arrange yung flower dito bago ibuhos ang ating materials. Okay, yung resin natin. Yes, okay. Pagkatapos po, ayan, sige, dito natin gawin yan, ha? Sa countertop naman, yung i-demo natin is dito po. Ang advantage naman po ng countertop o yung countertop na resin sa tiles is
napakatibay po niya. Bukod sa matibay, mabilis linisin dahil wala pong dugtungan. Okay, ang sinasabi po natin ay ang ating resin ay maaari nating gawing countertop. Yes po. Opo. O, sige po. Ano pong una natin, anong i-demonstrate po natin? Ito pong bulaklak po muna o ito pong bulaklak po? Itong countertop po ang nai-ready natin. Sige po. Ayan. Ayan, pakita po natin. Anong ating gagawin? Ako magiging assistant po po. Si Angel po, kasama natin. Opo. Kasi atong ating si Sir Brian ay mayroong pong kasamang magde-demonstrate. Ito po ay si Angel. Ayan po. Angel, nadaan ka ba? Hi, Angel. Morning po. Good morning. Bati ka naman sa ating mga kababayan. Hello po, good morning po sa inyo. Aba, okay. Don't be fooled, ha? Si Angel, matagal na niyang ginagawa ito, Yes ha? po. Baka akala niyo, kailangan ng dole permit, ha? Aba, okay. Okay, game. Ang unang gagawin, Angel. Dito. Ayan. So, meron tayong gloves, protective gloves muna. Yes, sir. Kasi medyo Always. malakas ito. Chemical pa rin ito, no po? Ayan. Sorry, sir. Okay. Mahirap po bang gawin itong ating... matagal po bang pag-aralan ang resin? Napakabilis lang po. Mabilis lang, okay. Kasi magmimix ka lang po ng dalawang component, kailangan lang dito masigurado yung maganda ang pagkakuha nung part A and part B niya. Pagka sinukat nyo? Yes po, pagkakasukat niya kasi kailangan perfect po talaga para maganda yung pagtigas niya. Okay. Okay. Angel, anong gagawin natin? Ano man nasa mga cups natin na ito? And sir, so ito na po yung ating epoxy resins. Dito po, meron na po tayong mga pangulay. Ito po yung ating clear. Okay. Clear epoxy resin na wala pang pangulay. So, pwedeng lagyan ng kulay? Yes po, Anong sir. klaseng pangkulay yan? Pintura po ba? Or watercolor? O tempera paint? Dito po, toner po yung ginamit. Okay. Resin toner. Dito naman is mica powder which is tinatawag nilang metallic pigments. Okay. Okay. Yung mga coloring pigment natin. Yes po. Okay. Yes po. Powder type. Okay. So, sa mga nanonood, sa mga nakikinig po sa Radyo Agila, tayo ay nagde-demonstrate ng paggawa ng halimbawa countertop, no? Yes, Countertop sa pamamagitan ng paggamit ng resin. Okay. Ready ko lang, sir. Okay. Meron tayo ritong spray. Yes po. Acrylic spray paint po ito. Ayan, acrylic. So, first po, Okay. First, anong gagawin natin? Kwento natin sa kanila. Itong ating resin na may pintura, kulay puti ito, no? Binubuhos Yes, na sir. natin. Tapos, Imimix lang po itong mica powder pigment natin. Kahit pag iba-ibahin nyo para ma-recreate nyo yung tinatawag nilang tile look. Magmumukha po siyang marble. okay. Ang hinahabol natin dito ay magmumukha siyang marble. Yes Okay po. po. So, pag binuhos nyo na po, Okay. makikita nyo yung mga highlights niya. Oo. Oo nga naman. Yung mga veining, di ba? Yung swirl, saka yung veining ng marble. Ito yung nire-replicate natin. Yes po. Ayun. yes, sir. Okay. Ito gaano katagal ito bago mapatuyo? Mga 6 to 8 hours siya pwedeng hawakan. Then yung talagang pinaka-curing time niya is 1 day. Okay. Okay. Pagkatapos yan, Angel, anong susunod? Sir, pwede rin po tayong gumamit ng acrylic spray paint. Okay. Para po, magkaroon po kasi ito ng magandang effect din. Meron po siyang ibang highlight, ibig sabihin ni Angel. Nakaangat po kasi yung acrylic paint natin kapag nilagay natin sa tabletop. Oo. So yun. Yun ang ginagawa natin. Hinahabol natin yung kanyang yung swirl saka yung veining, 'di ba, ng marble or ng quartz, 'di ba? Na tabletop. Oo nga, ano? At ang tibay nito, gaano katibay ito? Gaano katagal ito Kahit po martilyuhin ninyo to, hindi siya basta-basta nasisira. Okay. Sinasadya po namin martilyuhin minsan para ipakita sa harap ng mga trainees namin. Oo. Sila mismo nakikita nila. So ang sinasabi niyo, Sir Brian, itong ating resin, maaari natin itong gamitin para sa tabletop, countertop, flooring, maaari magtagal ng napakahabang panahon. Actually, lifetime po. Basta Lifetime. maayos lang po yung ating pag-maintain. Okay, how about maintenance? Yan, pag-maintenance, pag-usapan na natin. Maintenance, paano ito nililinis, paano ito napapatagal? Pag nililinis po, kahit water lang.
Okay. Hindi na siya nangangailangan ng maraming agent pa Oo. para malinis. Dahil wala naman siyang dugtungan. Oo. So ngayon, kung i-shortcut natin ito, ang mangyayari dyan, anong next natin na pwedeng gawin, ang Angel? Paano natin ginagawa yung swirl? Hindi na po kami nag-solve sa Yan na yun. ganito. So, yan na Yan po na yung yun itsura eh. niyan. Ganito po yung magiging output po niyan, sir. Ayun. Kapag ito'y natuyo, Apo. yan na yun. Wala na kayong ibang-iba ilalagay na top coat niyan. Yan na yun. Kapag maayos-ayos na po yung pagka-finish natin, well, maganda po. Pero pagka hindi may mga part na lumabas, like for example, may alikabok na bago ma-finish, kailangan natin i-clear coat para maganda yung itsura niya. Very good. Palapakan natin si Sir Brian at si Ma'am Angel. Very good. Aba, syempre, ibang mga produkto maaari natin gawin mula rito. Ito nga, tingnan nyo to. Meron tayong mga pang-souvenir. Yes po, sir. Lagyan ng kabibit. Tapos meron mga ibang mga ornament pa, no? Ito, maganda ito eh. Nakikita na natin ito. Itong dried flowers, di ba? Halimbawa, yung mga Preserved natin. dried Ayan, flowers. ang ganda. Oh. Hindi ba? Napakaganda. Saan po kayo maaari makontak at ng ating mga taga-subaybay? Meron po kaming Facebook page na Trendy Shop Philippines. Opo. So, pwede kayong mag-message sa Trendy Shop Philippines. seminars po, pwede For din po. seminars, meron din po kami. Nagkakandak kami ng 2 days epoxy resin seminars sa Quezon City. And nationwide po, pumupunta rin kami sa Davao, Cebu, Cagayan de Oro, Tuguegarao City, Masipag. Baguio Pasig. City, ganyan po. Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!